Filipino for Quarter 2, Week 7. Pagbuo ng tala-arawan. Wastong paggamit ng pang-uring inuulit at tambalan. Matatag curriculum. Bansang makabata, batang makabansa with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagbuo ng tala-arawan. Wastong paggamit ng pang-uring inuulit at tambalan. Mga layunin. Una, nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag. Pang-uring panlarawan, kaya riyan ang pang-uri, inuulit at tambalan. Pangalawa, nakabubuo ng tekstong may mga panandang pag-uugnay ng mga ideya ayon sa layon, kahulugan, tagapakinig, mambabasa at konteksto. Unang aral. Maikling balik-aral. Tukuyin kung ang pahayag ay katotohanan o opinyon. Gamiting gabay ang o mga salitang nakahilig. Para sa unang bilang. Sang-ayon sa pag-aaral ni Charles Darwin na sa unggoy nagsimula ang ebolusyon ng tao. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama! Katotohanan. Pangalawa, Pilipinas dapat ang magmay-ari ng West Philippine Sea para sa akin. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Mahusay! Opinyon. Pangatlo, batay sa resulta ng survey, mas mainam na ibalik ang pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Magaling! Katotohanan. Pang-apat, kung ako ang tatanungin, kulang na kulang ang kagamitan ng aking mga guro sa loob ng silid-aralan. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Mahusay! Opinyon. Panglima, pinatutunayan ni Heidelin Diaz na hindi hadlang ang kasarian upang maipakita ang natatanging talento ng mga Pilipino sa larangan ng palakasan. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Magaling! Katotohanan. Pang-anim, sa aking palagay, magiging mahusay na Pangulo si Mayor Vico Soto sa hinaharap. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Napakagaling! Ito ay opinyon. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tukuyin ang salitang
naglalarawan sa imahe. Gamiting gabay ang mga titik sa loob ng kahon. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Magaling! Matalino! Pangalawa, ano ang tamang sagot? Magaling! Mabagal! Pangatlo, ano ang tamang sagot? Mahusay! Marumi! At para sa panghuling larawan, ano ang tamang sagot? Napakagaling! Malusog! Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Pag-uugnay sa nakaraang gawain. Muling itala sa talahanayan ang mga salitang nabuo sa nakaraang gawain. Bigyan ng pakahulugan ang bawat salita at gamitin sa isang makabuluhang pangusap. Gamitin natin ito sa pagsagot. Para sa unang hanay, mga salita. Pangalawang hanay, kahulugan. At ang pangatlong hanay, pangungusap. Sagutin na natin. Isa sa mga salitang nabanggit sa nakaraang gawain ay ang matalino. Ang kahulugan nito ay may mataas na kakayahan sa pag-iisip at madaling makaunawa. Gamitin ito sa pangungusap. Matalino si GM kaya lagi siyang nakakapasa sa pagsusulit. Pangalawang salita, mabagal. Kahulugan, hindi mabilis ang pagkilos o paggalaw. Pangungusap, mabagal maglakad ang matanda kaya tinulungan siya ni Pedro. Para sa pangatlong larawan, marumi. Kahulugan, walang kalinisan, may dumi o bahid ng alikabok. Pangungusap, marumi ang kanilang bahay kaya siya ay naglinis. At pang-apat na salita, malusog. Kahulugan, nasa mabuting kalagayan ang ating katawan, walang sakit. Pangungusap, malusog ang batang kumakain ng gulay at prutas araw-araw. Ikalawa at ikatlong araw. Talakay na natin kayarian ng pang-uri, ang inuulit at tambalan.
Pagproseso ng pag-unawa. Basahin at unawain ang tala-arawan o diary at bigyang pansin ang mga initimang salita. Kilalaning mabuti ang mga salita upang maunawaan ang tatalakaying paksa sa araling ito. Makinig ng mabuti mga bata. Dear Diary, Nobyembre 24, 2023. Nakakapagod ang araw na ito pero masayang masaya sa pakiramdam dahil nakatulong ako sa pagpapanatili ng kalinisan sa aming lugar. Ngayon kasi ang unang araw ng aming school camping. Maraming mga mag-aaral ang sumasali sa gawain. Isa sa ginawa namin ngayon ay ang pamumulot ng mga nakalat na basura sa aming lugar. Nagdudulot ito ng pagbabara sa mga daluyan ng tubig dahil makapal-kapal ang mga plastik na nakaharang dito. Ipinaliwanag sa amin ng aming scout master na kung hindi raw ito maaalis ay pupunta ito sa mga ilog at kapag dumami na ng tuluyan ay mas malaki ang aming problemang kahaharapin. Taos-pusong nagpasalamat naman ang aming alkalde dahil kahit ang mga bata pa raw kami ay nakatutulong na kami sa paglilinis ng kapaligiran. Ganoon pala ang pakiramdam kapag nakagawa ka ng kabutihan sa iyong lipunan kahit nakapapagod basta't alam mong makatutulong sa kapwa at bukal sa loob ang ginagawa ay nakapagdudulot ng saya sa damdamin. Bukas naman, ang gagawin namin ay magtatanim kami ng mga punong kahoy malapit sa ilog. Ang iyong kaibigan, PJ. Para sa susunod na tala-arawan. Dear Diary, Nobyembre 25, 2023. Ikalawang araw ngayon ng aming school camping. Maaga kaming gumayak para sa aming gagawing pagtatanim ng puno sa ilog. Ang liksi-liksi ng kilos ng lahat. Bawal daw ang usad pagong, paalala ng aming scout master. Mahabang mahaba ang aming linya patungo sa ilog. Bit-bit na namin ang aming mga punong itatanim sa gilid ng ilog. Palagi kaming sinasabihan ng aming scout master na mag-ingat lalo na sa paglalakad sa mababatong lugar. Muling ipinaalala sa amin ang kahalagahan ng pagtatanim at pangangalaga sa mga puno dahil ito ay makatutulong sa aming lugar na maiwasan ang pagbaha.
bumalik na kami sa paaralan matapos magtanim at pinaghandaan namin ang kultural na pagtatanghal. Lubos galak na nakilahok ang mga mag-aaral at natapos ang gawain na may ngiti sa bawat isa. Bukas na ang huling araw ng aming camping at sabik na akong magkwento sa aking mga magulang pag-uwi sa bahay tungkol sa aking mga karanasan. Ang iyong kaibigan, PJ. Para sa pagpapatuloy ng pagprosesong pag-unawa. Una, ano ang mapapansin sa mga salitang initiman? Magaling. Ang mga salitang initiman ay inuulit o pinagsamang dalawang salita na may pagpapalalim o pagpapalakas ng kahulugan. Tinatawag itong mga salitang may diin o may pinalawak na kahulugan. Pangalawa, ano ang pagkaunawa sa mga salitang ito? Magaling. Narito ang mga salitang initiman at ang kanilang kahulugan. Basahin mo ang mga ito. Pangatlo, gamitin sa pangusap ang mga salitang initiman. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Narito pa, basahin mo ang mga ito. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. May iba't ibang kayarian o anyo ang pang-uri. Dalawa sa mga ito ay inuulit at tambalan. Una, pang-uring inuulit. Ito ay pang-uri na inuulit ang salitang ugat o bahagi nito para mas mapalawak ang paglalarawan. Halimbawa, magandang maganda, na ang ibig sabihin ay sobrang ganda. Linis-linis, malinis na malinis. Pangalawa, pang-uring tambalan.
Ito ay pang-uri na binubuo ng dalawang salitang pinagsama para makabuo ng bagong kahulugan. Halimbawa, hingal kabayo na ang ibig sabihin ay sobrang hingal. Ngiting aso na ang ibig sabihin ay ngiting hindi totoo. Mga bata, tandaan, mahalagang pantulong na salita sa pagbuo ng isang pahayag ang paggamit ng pang-uri sapagkat layunin nitong ilarawan o bigyang bilang ang pangalan o panghalip. Mahalagang makilala ang kayarian ng pang-uri. A. Kung ito ba'y inuulit. Halimbawa, masayang-masaya ako nang matanggap ang di inaasahang regalo mula kay ina. Makapal-kapal ang mga plastik na bumara sa kanal. Tandaan, maaring payak na salita ang mauulit sa pang-uri. Titik B. Tambalan. Halimbawa, taos pusong nagpapasalamat ang taong bayan sa ayudang natanggap nila. Lubos galak na nakilahok ang mga mag-aaral sa buwan ng wika. Tandaan, maaring dalawang salita ang pinagtambal o kaya'y nilagyan ng pang-angkop ang salita upang maging tambalang pang-uri. Basahin ang tala-arawang sa loob ng isang araw. Matapos basahin ay isulat sa talahanayan ang mga pang-uri o yung mga inuulit at tambalan. Gamitin ito upang gumawa ng sariling pangungusap. Umpisahan na natin. Basahin mo ang mga ito.
Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pabaong pagkatuto. Una, bakit mahalagang maunawaan ang pang-uring inuulit at tambalan? Tama! Mahalagang maunawaan ang pang-uring inuulit at tambalan sapagkat nakatutulong ito upang maging mas malinaw, mas masining at mas makulay ang paglalarawan ng mga tao, bagay o pangyayari. Sa pamamagitan nito, mas naipapahayag natin ang wastong damdamin at kaisipan at nagiging mas kawili-wili ang ating pagsasalita at pagsusulat. Pangalawa, magbigay ng pang-uring inuulit at tambalan. Magaling! Pang-uring inuulit, gandang-ganda, pula-pula, bait-bait. Pang-uring tambalan, bughaw-dilaw, puting asukal, matamis alat. Pagsusulit. Panuto. Sa lungguhitan ang angkop na pang-uring salita na magbibigay ng wastong kahulugan sa pahayag. Una, taos puso, taos tiyang. Nagpasalamat si Binibining Roque sa mga eco-patrollers ng aming lalawigan dahil sa patuloy na pagpapanatili ng kalinisan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Taos pusong. Pangalawa, binigyan ng tulong pinansyal at pabahay ang mga kapus-palad, kapus-kamay na naninirahan sa mga gilid ng estero. Ano ang tamang sagot? Napakahusay! Kapus-palad. Pangatlo, takang-taka, masayang-masaya si Lolo nang dumating ang kanyang mga apo mula sa probinsya. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Masayang-masaya. Pang-apat, layo-layo, lapit-lapit ang nilakad namin papunta sa talon kaya't
Pagod na pagod kami pagdating. Ano ang tamang sagot? Magaling! Layo-layo. Panglima, ngiting aso, ngiting daga ang isinalubong niya sa kanyang kaibigan. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay ngiting aso. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pagbuo ng tala-arawan. Wastong paggamit ng pang-uring inuulit at tambalan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.